salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Who is Satan? Ngayon po ating Bible verse tungkol sa Revelation chapter 12 verses 9 to 10. At buksan pa natin ang ating puso at isip sa naman ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation, and the power, and the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Teaching number 1, Satan is the serpent of old. Ang tao ay nilikas sa kasalanan o original sin. Ibig sabihin, dahil sa pagkahulog ni Adan at Eva, ang lahat ng tao ay nagmana ng isang likas sa tendency na magkasala. Ito ang tinatawag na original sin na nag-uudyok sa tao na lumayo sa Diyos. Teaching number 2, Satan is the accuser of believers. Ang tao ay personal na nagkakasala. Hindi lamang namamana ang kasalanan, kundi ang bawat tao ay may personal na gumagawa ng mga kasalanan sa kanyang sariling mga desisyon at gawa. Teaching number 3, Satan is the deceiver of humanity. Ang tao ay may kamalayan sa mga kanyang kasalanan. Ang tao ay may kakayahan na makaramdam at maunawaan ang kanyang mga pagkakamali na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magsisi at humingi ng kapatawaran. Application number 1, Submit to God and resist the devil. Kilalanin ang iyong mga kasalanan sa Diyos. Unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-amin ng mga kasalanan sa Diyos ng may katapatan upang makamit ang kapatawaran at kalinisan ng kaluluwa. Application number 2, Stop dwelling in temptation, flee from it. Tanggapin ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Tigilan na natin yung paggawa o yung mga temptation na nasa labas at iwasan na rin natin to upang makasanayan na natin na makaiwas dito. Application number 3, Speak God's word, believe it, and obey it. Sinasabi dito na magbasa tayo ng Biblia at maniwala at sundin. Hindi lang natin dapat ito basahin, kundi dapat din natin itong unawain mabuti upang magawa natin ito sa pang-araw-araw. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.